Ako si Andy, technician sa isang malaking factory ng appliances sa Batangas. Part ng trabaho ko ang mag-check ng electrical lines at communication system, lalo na yung intercom na ginagamit sa buong planta. Minsan, tumatawag ang mga supervisor sa bawat ibang department para mag-utos o mag-report ng problema. Pero may isang intercom station sa basement 2 na hindi na ginagamit. Nasira na ito at matagal nang pinutol ang linya. Kahit ang mismong opisina, inabandona na dahil may lumubog na parte ng sahig. Isang gabi, ako lang mag-isa sa control room. Tahimik. Bigla akong napatingin sa console ng may umilaw na tawag mula sa B2, abandoned office. Nagulat ako. Hindi yun posibleng mangyari. Kinuha ko ang handset. Pinakinggan ko. Sa una, tahimik lang. Pero maya-maya, may boses ng babae. Halika na. Hindi pa ako tapos. Pinigilan ko ang sarili kong kabahan. Hello? Sino to? Bakit may tawag dyan? Tanong ko. Pero sinagot lang sa akin ay mahinang tawa. Malamig, parang walang kaluluwa. He said you would come. Kasama ka na nila. Binaba ko agad ang tawag at tinawagan ng kasama kong si Dindo, isa pang technician. Pinacheck ko sa kanya ang basement 2. Pagbalik niya, namumutla siya. Wala akong nakita, bro. Pero bukas yung pinto ng abandoned office. Imposibleng mabuksan yun, di ba? Sinarado na yun dati pa. Kinabukasan, tinesting namin ang intercom. Confirm, wala talagang signal o kuryente mula sa unit na yun. Wala rin sa logs na may outgoing call. Pero may record ng timestamp sa console ko. 3:11 AM galing sa basement 2. Pagkatapos nun, linggo-linggong may tumatawag pa rin. Lagi sa pagitan ng 3 to 3:30 AM. Parehong boses, minsan umiiyak, minsan tumatawa. Pero nang sumunod na gabi, naisipan kong hindi nasagutin ang mga tawag pag dumarating na ang 3:00 ng madaling araw. At makalipas ang 1 linggo, sa awa naman ng Diyos, wala nang tumawag. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Ako si Carol, bagong trainee sa isang garment factory sa Taytay. Unang linggo ko pa lang nun, pinasama ako sa quality checking sa storage area kung saan ini-inspection ang mga damit bago ipadala sa mga mall. Sa dulo ng storage, may maliit na fitting room. Hindi para sa customer, kundi para sa internal model na sinusukat ang mga bagong design. May salamin doon at curtain na medyo luma na. Ang sabi ng mga veterano, wag na wag akong tititig ng matagal sa salamin lalo na kung mag-isa ako. Akala ko biro lang. Hanggang sa isang gabi, pinaiwan ako para tapusin ang pagle-label ng mga damit. Nagpaalam na ang mga kasamaan ko. Mag-isa akong naiwan. Habang inaayos ko ang mga hanger, may narinig akong tila humihikbing babae galing sa fitting room. Tumigil ako, tumahimik, tapos may kumaluskos. Parang may gumagalaw sa likod ng kurtina. Nilapitan ko.
Hello? May tao ba dyan? Walang sumagot. Dahan-dahan kong binuksan ang kortina. Wala namang tao. Pero ang salamin, parang may usok sa loob. Malabo, tapos nakita ko ang refleksyon ko. Pero may kakaiba. Ang mata ng nasa salamin nakatitig sa akin, pero hindi ako. Ngumiti ito na parang galit, tapos biglang gumalaw ang kamay niya nang hindi ko ginagalaw ang akin. Iba na ito, sabi ko. Napasigaw ako at napaatras. Tumakbo ko palabas. Nang balikan ng supervisor kinabukasan ang fitting area, nakita niyang basag ang salamin. Pero sa loob lang, hindi sa labas. Parang may gustong lumabas. Kwento ng mga lumang empleyado, dati raw may babaeng model na nag-collapse sa fitting room at hindi na nagising. Huling nakita siyang nakatitig sa salamin, parang may kinakausap. Mula noon, pinatanggal na ang fitting room, pero minsan, pag tahimik na ang paligid, may mga naririnig pa rin na hikbi at may nakikitang may nakatayo sa pwesto kung saan naroon ang salamin. Ako si Stanley. Nagtatrabaho bilang maintenance worker sa isang lumang factory ng tela sa Bulacan. Luma na talaga ang gusaling to, mula pa raw nung panahon ng Hapon. Bago ako pumasok, may mga kwento na akong naririnig mula sa ibang empleyado. May mga anino raw sa paligid, tunog ng makina kahit patay na ang power, at minsan may naglalakad sa ikatlong palapag kahit wala namang naka-assign doon. Noong gabi ng July 13, ako lang mag-isa ang naka-duty. Kasalukuyan ako nag-iikot para mag-inspeksyon sa mga makina nang mapansin kong bukas ang ilaw sa silid na ginagamit noon bilang imbakan ng tela. Wala namang gumagamit noon ngayon dahil nilipat na ang bodega. Nagdalawang isip ako, pero dahil trabaho ko, pumasok ako para patayin ang ilaw. Pagpasok ko, malamig ang simoy ng hangin kahit walang bentilador. Maya-maya, may naamoy akong sunog na tela. Yung amoy na parang nasunog na luma at basa. Bigla akong narinig ang mahihinang kaluskos na parang may gumagapang sa kisame. Paglingon ko sa isang sulok, may nakita kong babae. Nakatalikod, mahaba ang buhok, suot ang lumang uniforme ng mga manggagawa. Akala ko empleyado, kaya tinanong ko siya, "Ate, anong ginagawa mo dyan? Wala nang tao dito." Hindi siya sumagot. Lumingon lang siya. Doon ko siya nakita. Wala siyang muka. Mabilis akong umatras. Pero nalak na ang pinto. Pinilit kong buksan nang marinig kong bigla siyang naglakad papalapit sa akin. Yung paa niya, parang hinihila ang bakal sa simento. Sa sobrang takot ko, napasigaw ako at tumakbo sa likod ng mga lumang kahon. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakalabas, pero nang magising ako, nasa klinik na ako ng factory. Sabi ng gwardiya, nakita niya raw akong naglalakad palabas, pawis na pawis at takot na takot. Ang problema, ang silid na yon, at wala ring ilaw na pwedeng buksan. Kinabukasan, nag-resign ako. Hanggang ngayon, ang babaeng walang muka na nakatingin sa akin mula sa madilim na sulok ng lumang factory.
Ako si Sophia. Nagtatrabaho sa isang factory ng electronic parts sa Cavite. May shifting kami. At madalas akong naka-graveyard shift. Tahimik ang trabaho sa gabi. Konti lang ang tao. At mas mabilis ang oras. Pero may isang lugar sa factory na ayaw kong puntahan. Ang locker room ng mga babae. Madalas kasi naririnig ko ang mga kwento mula sa ibang empleyado. May nagpaparamdam daw roon. Isang babae na nakasuot ng puting uniforme, namumutla, at may dugo ang kamay. Namatay raw siya ilang taon na ang nakakalipas. Aksidenteng naipit ng makina at hindi na naisalba. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa isang gabi, bandang 12:30 AM. Naputol ang kuryente sa buong planta. Emergency lights lang ang bukas. Bumaba ako sa locker room para kunin ang flashlight sa bag. Mag-isa lang ako sa hallway. At habang naglalakad, parang may mabigat na presensya sa paligid. Pagbukas ko ng pinto, malamig agad ang hangin. Wala namang aircon doon. Habang kinukuha ko ang flashlight, may narinig akong may hinang hikbi. Tinig ng babae. Tumingin ako sa mga locker, pero wala akong nakita. Tapos may isang locker na biglang bumukas. Dahan-dahan, para bang may sumilip sa loob. Nilapitan ko, hawak ang flashlight. Nanginginig na ang kamay ko. At pagdungaw ko, may mata. Lamumula. Nakatitig sa akin. Hindi ako nakagalaw. Parang may humawak sa balikat ko. Malamig, mabigat. Tapos, narinig ko sa tenga ko. Mahina pero malinaw ang pagkakabanggit. Ako ang naiwang hindi na nakauwi. Tumakbo ko palabas ng hindi na lumilingon. Nagsuka pa ako sa CR dahil sa sobrang takot. Kinaumagahan, nalaman ko sa isang matandang janitress na dati raw may babaeng nalak sa loob ng locker habang gumagawa ng prank ang mga kasamahan niya. Hindi siya agad natagpuan. Hindi na siya nakaligtas. Mula noon, kahit kailangan ko ang gamit ko, hindi ko na ginalaw ang locker room sa gabi. Kahit kailan. Tawagin niyo na lang po akong Napoleon. Security guard sa isang factory ng packaging materials sa Laguna. 3 taon na akong night shift, kaya sanay na ako sa katahimikan ng gabi. Pero isang gabi, may nangyaring hindi ko makakalimutan. Ako ang naka-duty sa CCTV monitoring room. Lahat ng kamera sa loob at labas ng factory, kita ko sa mga screen. Karaniwan, wala namang kakaiba. Minsan lang may makikitang pusa o uwak sa labas. Pero noong 3:00 ng madaling araw, napansin kong may gumagalaw sa camera 6. Yung nakafocus sa lumang bahagi ng planta na di na ginagamit. Dahil luma na, walang ilaw doon at bawal ang sino mang pumunta. Pero sa camera, may nakita akong babae. Nakaputing uniforme, duguan ang laylayan at nakalugay ang buhok. Nakatalikod siya pero kitang-kita ko sa screen na para bang nakatayo lang siya at nakatitig sa pader. Tinignan ko ang ibang kamera. Wala naman ako nakitang tao roon sa mga entrance o exit. Pero nang i-rewind ko ang footage para i-review, lumindol ang screen. Yung parang nag-aalog-alog siya. Literal. Nag-static ang monitor tapos bumalik sa live view. Sa takot ko, tinawagan ko ang kasama kong gwardiya na nagpapatrolya. Sumagot siya. Nanginginig ang boses. "Bro,
May nakita akong babae. Lumabas sa lumang planta pero paglapit ko, wala namang pinto roon. At malamig, sobrang labig bro. Kinabukasan, pinacheck namin ang footage pero walang nasave. Puro error file ang lumabas sa oras ng insidenteng yun. Sabi ng matatagal na sa planta, may babaeng empleyado raw dati na natrap sa nasunog na bahagi ng lumang planta. Hindi na siya nakalabas. Mula noon, tuwing 3:00, pinapatay ko ang cam 6. Ayoko nang makita ulit kung sino man yung lumilitaw doon. Ako si Larry. Matagal ng supervisor sa isang malaking factory ng canned goods sa Valenzuela. Sa dami ng trabaho, madalas ay halos sa ating gabi na kami nagka-cafeteria para magpahinga. May sariling kantin ang factory sa likod ng production floor. Simple lang. May mga lumang mesa, vending machine at 2 ilaw sa kisame. May kasabihan sa amin, huwag kang kakain mag-isa sa kantin tuwing 2:00. Akala ko pa joke lang, pampatakot sa mga bagong hire. Pero isang gabi, napatunayan kong totoo pala ang babala. Gabi yun ng Biyernes, pagod na ang lahat, kaya nauna na silang umuwi. Naiwan ako mag-isa sa opisina para tapusin ang reports. Bandang 2:00 ng madaling araw, bumaba ako sa kantin para kumain ng sandwich. Pagbukas ko ng pinto, bukas ang ilaw. Akala ko may naiwang janitor. Pero pagtingin ko, may nakaupong lalaki sa dulo ng mesa. Payuko, parang gutom na gutom. Mabilis na sumusubo ng pagkain. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin nakikita ang muka. Naka-overall na luma. Hindi standard uniform namin. "Kuya, okay ka lang?" Tanong ko. Hindi siya sumagot. Umuugong lang ang vending machine sa likod niya. Nilapitan ko, pero nararamdaman kong lumalamig ang hangin. Biglang tumigil siya sa paggalaw. Tapos tumingala. Pucha, Sir Dave. Wala siyang mata. At ang bibig niya, punong-puno ng pagkaing bulok. Pucha, may uod. May nabubulok na karne. Tapos, ang mas masama, ngumiti pa siya sa akin. Tapos, nagsabing, "Gusto mo? Marami pa ako dito." Hindi ko na inantay ang susunod. Tumakbo ako palabas. Naiwan ang pagkain ko sa mesa. Kinaumagahan, binalikan ko ang kantin. Wala na ang lalaking yun. Pero sa mesa kung saan siya nakaupo, may mga mantsa ng dugo at uod. Sabi ng matandang janitor, dati raw may lalaking empleyado na gutom at nag-collapse sa kantin habang walang tao. Nang matagpuan siya, patay na. At ang mga pagkain sa mesa niya, puro expired at panis. Kaya mula noon, sinasabi ko sa mga bagong staff, huwag kang mag-isa sa kantin tuwing 2:00 kasi baka may makisalot sa'yo at hindi na ikaw ang makaalis.